Good day, magandang araw mga kababayan. Kumusta po kayo? Welcome sa ating episode ngayong araw. I'm Lyndon Catulong. Hello po sa ating mga kababayan na taga-subaybay, taga-panood sa ating mga episode dyan sa may Hong Kong, sa Singapore, sa Canada, Italy, Japan, sa Guam, United Arab Emirates, sa United States of America. Hello po sa inyong lahat. Thank you po for following me. Salamat po sa inyong lahat dyan. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, huwag kalimutan ninyo mga kababayan, i-subscribe ninyo ang ating channel, Broadcasters Viewpoint, para lagi po tayong updated sa mga pangyayari po at balita sa ating paligid. Ano po? Ngayong araw mga kababayan, pag-usapan natin dito sa episode na ito, itong balita na si ating Pangulong Digong mga kababayan, nagbigay na po siya ng kanyang huling habilin. Nung the last visit mga kababayan ni Vice President Inday Sara doon po sa Dahig, masakit man natin pakinggan mga kababayan. Sa totoo lang, sana po hindi ito mangyari o may mangyari pa sa iba. Ano po, na ito ang kararatnan, no, ng mga taong ika nga sabihin natin may nagawa sa ating bansa mga kababayan. Ano po, masakit po isipin na nitong last na pagpunta ni Inday Sara, ano po, ni VP Sara, ay nagbigay na po siya ng kanyang huling habilin nga. Hindi natin ma-imagine na sa panahong ito mga kababayan, yan ang marinig natin. Ano po? Ang sabi ni Vice President Inday Sara mga kaibigan, sinabi daw ng dating Pangulo na kung sakali man siya ay mamatay, ano po, wag dalhin ang kanyang labi dito sa Pinas. Sabi niya, at doon na lang daw siya ilibing kung saan siya mamatay. Parang hindi physical living mga kababayan ang naintindihan ni VP Sara. Ang naintindihan niya is i-cremate na lang daw. Masakit natin pakinggan mga kababayan na ang akala lamang natin dating Pangulo ay doon po siya lilitisin sa mga sa kasong kinaharap nito, hanggang sa umantong na sa ganito, hindi man lang pansamantalang kalayaan mga kaibigan, because inoopos nga. Nakakalungkot isipin na isang Pilipino, isang taong nagmalasakit sa kapwa Pilipino noong kapanahonan na siya po ay naging Pangulong ng ating bansa. Ano po? Binigay niya lahat ang kanyang buhay para labanan po ang mga malalaking sindikato, mga drug syndicates, and other organized crimes, mga kababayan, na makakasira po ng kinabukasan ng ating mga kabataan, and even kinabukasan po ng ating bansa. Ano po? Kaya masakit isipin natin mga kababayan na ito ang nangyari mga kaibigan natin. Ano po? Di man lang mabigyan, no, ng even pansamantala na kalayaan mga kaibigan natin. Para po maliwanag mga kababayan, itong statement na ito, to confirm, pakinggan natin. Sabi ko nga, he's not in the mood. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya, sabi niya, kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito, yung ashes na lang daw yung iuwi. Yun yung kanyang, and then, sabi ko, i-discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. Hindi ako pro-cremation. Tapos siya, pro-cremation siya. And then sabi ko sa kanya, so anong mangyayari nito kung kunwari hindi namin sundin yung habilin mo na i-cremate ka? Sabi ko, ilibing ka namin doon
sa tabi ng tatay mo, babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya, well, hindi naman, pero pag-isipan ko, kung mumultuhin kita o hindi. So, yun yung discussion ngayon. Yan. So, I confirm. Meron ngang ganyang statement, mga kaibigan natin, na nakakalungkot po. Nakakalungkot. Ano po? Sana po hindi na ito mangyari sa mga susunod pang mga panahon, mga kababayan. Kasi po, whether we like it or not, mga kaibigan, ngayong panahon, mga kababayan natin, sana ang ating bansa, ano po, magkakaisa na tayo, mga kaibigan. Kung sakaling may mangyari na, mga kababayan, sa Pangulo natin, because na-feel na siguro niya na iba ng pakiramdam, kahit na nga po sinabi ni Madam Elizabeth Zimmerman, yung estranged wife ni former President Duterte, yung nanay, umama ni Vice President Sara. Binisita niya, mga kababayan, ano po, si former President doon sa kanyang detention facility, and kinumusta. Ang sabi, okay lang daw siya. Sabi ni Madam Elizabeth na pumayat na siya, hindi na yung normal na yung normal na nung time na hinuli siya. Yung pinadala siya sa dahig na okay pa ang kanyang pangangatawan. Pero ngayon lumiit siya, mga kababayan, meaning parang balat buto na. Ika nga sabi pa ni Madam Claire, quoting also the statement of Madam Elizabeth o Madam Beth, ano po, na yun daw, narinig niya, nakita daw niya sa video, mga kababayan, na si Ma'am Elizabeth saying na yun na nga, nung bisita daw niya, yun na, okay lang daw siya, pumayat lang daw, but condition daw. Pero mga kababayan, ang totoo is that, kasi based doon sa sinabi ni Ma'am Elizabeth, hindi na daw siya umiinom ng kanyang gamot. Eh, kung ganoon, mga kababayan, meaning parang there is already frustration. Ano po? May frustration na, mga kababayan, ang ating dating Pangulo while nandiyan siya sa loob ng kanyang detention facility. Ano po? Nung tinanong, parang okay na lang sa kanya. Ano po? That is why, nauna kasi si Ma'am Elizabeth pumunta doon. Pagkatapos sumunod si VP Sara, mga kababayan. At doon na niya narinig na marami pa silang pinag-usapan. Pero yun na nga, yung ending, mga kababayan, sakali mang mamatay daw siya, mawala man sa mundo, ang habilin lang po niya ay wag na siyang ibalik sa Pinas. Kung saan siya mamatay, doon lang daw siya ilibing. Kung ano man mangyari talaga, mga kababayan, i-cremate na lang, sabi ni VP Sara. Nakakalungkot po sa totoo lang. Pabalik lang natin ang mga nangyari, mga kababayan. The former president also, Ferdinand Idralin Marcos, kahit na, mga kababayan, sa mga panahong sabihin nating the saddest part of the history sa pamilyang Marcos, mga kababayan, sa ending po na pauwi sa bansa ang tatay po nila. Ang tatay ni Presidente BBM, Senator Amy. In short, ang naging Pangulo din natin sa ating bansa noong mga kapanahonan, mga kababayan, na kung i-recall natin ang mga nangyayari noong kapanahonan, yung panahon na yun, mas grabe, mga kaibigan natin, ang mga human rights violations. Mas grabe yung panahon na yun, ang human rights violations. Kasi po,
para bang ang human rights violations noong panahon, hindi because gusto mong ilinis ang isang problema eh. This is just a comparison mga kababayan sa nangyari noong panahon. Yung kapanahonan ni the late President Ferdinand Irelin Marcos, the Marcos Sr. mga kababayan, ang daming namamatay noong Pilipino. Hindi because involved sila sa sindikato ng droga. Wala sila into that kind of salamagan. Hindi because involved sila ng organized syndicates ng mga hold-upper. Hindi because involved sila ng mga kung ano-anong krimen, mga kaibigan, na sabihin natin ang taong bayan ay maging kawawa sa kalaunan, meaning sa ending. But look at the history, mga kaibigan natin. Look at the history. Try to examine the history kung ano talaga ang nangyayari natin noong kapanahonan. Human rights abuses, mga kababayan, noong kapanahonan mas grabe. And those were inflicted by the military of the former president, the late former Ferdinand Irelin Marcos, mga kababayan. Ang dami pong Pilipinong namatay noong kapanahonan yun. At hindi involved yun sa kung ano-anong krimen, mga kababayan, na nakakasira po sa future po ng ating mga kabataan, sa ating next generation. Naging biktima lamang po ang mga tao noon because of military abuses, mga kababayan, na hindi malinaw kung ano pong pinaka-pulot-dulo po bakit ang daming Pilipinong namatay. Wala namang ginawang krimen, mga kababayan, na nakakasira po sa kinabukasan ng ating mga kababayang Pilipino. Pero, the very person, mga kababayan, na responsable noong panahon, tinutumbok po na siya ang utak, mga kababayan, ay ang dating Pangulong Ferdinand Irelin Marcos, mga kababayan. Kaya nga po, hindi na matiis-tiis ng Pilipino noong kapanahonan, sobrang abuso. Sobra-sobra talagang abuses, mga kaibigan. Nakikita po ng taong bayan na siguro kinakailangan ng mga kababayan na magkaisa at umalsa, patalsikin, mga kababayan, ang Pangulo. Para magkaroon na naman tayo ng parang magandang takbo ng buhay at ng ating gobyerno. Sa kasamaang palad, mga kababayan, napatalsik yung dating Pangulo. By people's power. Alam naman natin, mga kaibigan, na yung power of the tao, ang nagpatalsik doon. Nakikita may rason talaga, mga kababayan. Ang dami-daming mga kasalanan na pinupukol sa kanya. Di ba? Look back sa history. Yung pumunta sa mga daan. Yung mga reliliyista from the academe, from the religious sector sa church. Nakikita ninyo yung kapanahonan na yon. Ibig sabihin, mas grabe, mga kababayan, ang nangyaring kasalanan ng dating Pangulo. Matagal man siyang nahimlay sa labas ng bansa, nakauwi dito sa ating bansa, at wala pong isa na mga presidente na sumunod sa kanya, mga kababayan, ang pumayag na ibalik sa ating bansa at ilibing pa sa pinaka-honorabling libingan po, yung libingan ng mga bayani. Naihimlay pa siya. Nailagay siya doon, mga kababayan.
Sino po ang pumayag na siya ilibing? Si dating Pangulong Rodrigo Duterte po. Ang sabi ni dating Pangulong Digong nung pinayagan niya na ilibing dito sa ating bansa, dyan sa libingan ng mga bayani. Huwag din yung tingnan kung ano siya, nung pagkapanahunan. Ang hindi natin kalimutan na siya ay nagserbisyo sa ating bansa. Naging sundalo siya nung kapanahunan ng World War. Dinipinsa niya ang ating bayan, ang ating bansa. Dinipinsa niya ang ating bansa. At naging pangulo rin siya. Iyan na lang ang titingnan mo. The respect of the position. Kaya po, mga kababayan, pumayag ang ating dating Pangulo. Siya lang mag-iisa. Ano po? Sa lahat ng ating mga naging leader, naging presidente sa ating bansa, mga kababayan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte lamang po ang pumayag. Kaya nga po nakakalungkot isipin na si dating Pangulong Digong, kung siya mga kababayan ay may hinaharap na kaso, at ang mga hinaharap na kaso nila dito ay sabi nilang crimes against humanity. Pinapatay daw niya. Well, I do not know kung kayo, mga kababayan, maniwala kayo ng pumatay. Yung mga istorya niya, siya ang nagpatay, self-confession daw yun. Alam ninyo, ang paggawa ng istorya, mga kababayan, para ipaparating na maniwala kayo sa akin or else may mangyari sa inyo. Parang ganun lang ba? Cannot point a person na yung sinabi ni Digong, like nung sumakay daw siya sa aeroplano, may helicopter, may hinulog siya. Edi, nandiyan pa siguro yung piloto. Di tanungin yung piloto kung totoo yun. Wala, hindi nga napag-usapan mga kababayan yung piloto. Diba? Dito sa ina-accuse sa kanya na siya ang pumatay po nung sa... Alam niyo, mga kababayan, sa ngayong panahon, sa totoo lang, ayaw ko po na mayroong mangyaring ganong patayan. Tama yun. Pero, mga kaibigan, kung ikaw ay gusto mong manahimik o gusto mong magtira ng tahimik, gusto mong walang mangyari, mapayapa, ano po, yung tirahan mo, yung lugar ninyo. In short, wala po kayong takot, mga kababayan, even gabi o araw, kung saan kayo pumunta. It was noong kapanahunan ni former President Duterte. Bakit po? Nadisiplina po niya ang tao. Nadisiplina po niya ang tao. Alam niyo, hanggang ngayon, mga kababayan, nasa isipan pa ng tao eh. Ano po? Na sana yung kapanahunang uri ng pagpapatakbo sa gobyerno na ang tao may takot sa batas po. Sana yan ang mangyari ngayon. Yung problema natin ngayon, mga kababayan, maniwala kayo sa akin o hindi. Wala nang takot, mga kababayan. Talaga ang tao wala nang takot. Yung sinabing yung maraming namamatay. Kanina sinabi ko po, ayaw kung may pinatay mga kababayan dyan na wala namang kagaya sa mga nangyari ngayon.
bigla na lang may namatay mga kababayan natin dyan, makikita mo. Wala tayong alam kung anong krimen na lang, anong nagawa niyang krimen. Basta pinatay na lang. Ano po? Noong kapanahunan, kung meron mang namatay mga kababayan, pagtingin mo sa record, kung hindi siya, yung taong yun, labas-masok sa bilangguan. Anong kaso? Rapist. Labas-masok sa bilangguan. Sa kulungan po. Anong kaso? Hold-upan. Labas-masok sa kulungan. Anong kaso? Droga. Labas-masok sa kulungan. Anong kaso? Akyat bahay. Eh kung itong mga tao, mga kababayan, noong kapanahonan ay namatay ito, tatanungin ko kayo, gusto ninyo yan ang nangyari hanggang ngayon? Di ba? I am not saying it's an admission, mga kababayan, na siya ang gumawa noon. It may be somebody na ayaw ng mga kalukuhan, mga kababayan natin. It may be a group of people or persons na ayaw nila yung ganun, mga kaibigan. Kaya merong nangyayari. And domino. Di ba po? Ang masakit lang kasi, mga kaibigan, itong mga taong ngak-ngak dyan, mga kaibigan, sila yung mga tao na protektado. Tayo, wala tayong proteksyon. Ngayon, tingnan ninyo ang record, mga kaibigan. Ngayon panahon na, ang record, mga kababayan natin, hindi na may tago yan. Kahit na sabihin nila na walang pangyayari, mas lower ang crime rate ngayon kaysa sa noon, mga kababayan. Granting na lowest ang mga krimen na nangyayari, tingnan ninyo kung sino yung mga biktima. Tingnan ninyo kung sino yung mga biktima. Ang mga biktima, mga kababayan, ngayong panahon, mga biktima na talagang mga taong walang kamuwang-muwang sa mundo. I mean, wala sila pong simpleng mamamayan. Sila po ang biktima ngayon. I remember, mga kaibigan, one of the governors dito sa Mindanao, sa Davao del Norte. Davao Province po. Hindi Davao City, Davao del Norte is one of the provinces sa Davao Region. Okay. Sabi ng bagong re-elected governor, mga kababayan, sabi niya na sa kanyang nadaanang administrasyon, mga kaibigan, ngayon ang panahon, ang sobrang dami ng huli na droga sa kanyang probinsya. Na dati-rati, mga kababayan, sabi niya, declared drug-free na po ang kanyang probinsya. At halos sa buong Davao provinces, mga kababayan sa Davao Region, nagdeklara po sila ng drug-free province. Pero si Governor Edwin Hubahib of Davao del Norte, mga kababayan, very lately, nagsabi siya na rineport ng PDEA, mga kababayan, na pinakamaraming apprehensions daw nila ngayon. Bulky po, in bulk. Kilo-kilo po ang kanilang nahuli, mga kababayan. Na ang ibig sabihin niya, wala ito noong kapanahunan.
ni Tatay Digong. At si Governor Hubahib, mga kababayan, hindi yan pro-Digong. In fact, sa mga kampanya, mga kababayan, iba ang kandidato niya noong kapanahunan. Iba ang kandidato niya. Okay? Kung hindi po ako nagkakamali, ang kandidato niya noong panahon, si Lacson. In fact, palipat-lipat pa siya, mga kababayan, ng kandidato niya noong kapanahonan na noong 2016 election, mga kababayan. Iba ang kandidato niya. Hindi po si Duterte. But when former President Digong, mga kababayan, pinatupad po kung ano pong ginawa niya sa lungsod ng Davao, ginawa niya sa buong bansa when he became the President of the Republic of the Philippines. Mga kababayan, isa sa malaking benepisyo doon sa anti-drug campaign, war on drugs ni dating Pangulong Digong, mga kababayan, ang Davao del Norte. Okay? Sa isa sa mga provinces sa Davao region. The whole Davao regions, mga kababayan, kung you try to check the record, lahat po sila, bago natapos po ang administrasyon ni Digong, lahat sila po ay nag-declare ng drug-free. But now, nagpa-press con siya, mga kababayan. Ang sinabi ni Governor Edwin Hubahib of Davao del Norte, of Davao Province, sabi niya, ngayon, mga kababayan, ang report ng PDEA, pinakamaraming huli nila. Ang tanong niya, bakit ngayon ang pinakamaraming huli? Bakit wala ito noon na panahon? Yun lang ang tanong niya eh. At ito, mga kababayan, maniwala sa hindi kayo, maglipana talaga yan. Di ba? Nakita natin naman, mga kaibigan, ano po, na ang daming mga gustong ipapasok sa ating bansa. Yung water floater, ginawa nila nakita doon sa may Luzon area, ano po? Nahuli nga. Pero, ang tanong dito, iilan lamang yan sa nahuli. Kung ginawa ng ganyan, mga kaibigan, that means to say, sanayan na mayroong ginagawang ganyan, mga kababayan. Ano po? Yan. Kaya, yun. Ito just a recollection of the past, mga kaibigan, na sinasabi ko, except yung sinabi ni Governor Edwin Hubahib. Ano po? Nasabi ko, ang kasaysayan, mga kababayan, nung kapanahonan ni the late former President Marcos, human rights abuses din yun eh. Hanggang sa nag-snowball, mga kababayan, ang hinaing ng taong bayan ng Pilipino. And the Filipino people decided to rise up, and yun, napatalsik, mga kababayan. He was denied of re-entry in the Philippines, kung hindi ako nagkakamali, mga kababayan, ng ibang mga presidente. But he was never charged, mga kababayan, doon sa dahig. I do not know kung existing na ba ang ang ICC noong kapanahonan. Granting na hindi po existing pa o existing na ang granting na hindi existing na ang ICC noong kapanahonan, mga kababayan. Ang fact was that human rights abuses during those days, mga kababayan, ay nangyayari dito sa ating bansa. At despite, mga kababayan, yan, makikita sa record yan, ano po, napapauwi dito sa bansa at naipalibing pa sa honorable na libingan, mga kababayan, ng ating mga bayani. You see? Dito ang masakit, mga kababayan. May ginawa na sa Pinas
itong isang tao na ito. Mga kababayan, mamamatay na lang siya sa ibang bansa na hindi niya ginusto na nandoon siya. Okay? Kasi na-feel na niya na siguro wala, sa edad, wala nang pag-asa, mga kababayan, even if manalo siya or anumang mangyari sa takbo, mga kababayan, ng kaso niya. Ano po? Yung kanyang health was deteriorating. Okay? Nag-deteriorate na. At sabi nga, ulitin ko po ni yung kanyang strange wife, ni Madam Elizabeth Zimmerman, mama ni Inday Sara, he is very thin na. Payat na daw. Balat buto na lang. And even Vice President Sara. And doon niya sinabi kay Vice President Sara na kung siya mamamatay man, dito na siya ililibing kung saan siya mamamatay. Siyempre doon na siya mamatayan kung sakali man. Kasi hindi siya papauwiin dito Because one of the rules, mga kababayan, pag nasa ICC ka na, pag hindi ka member country, mga kababayan, ng Rome Statute, kahit nabigyan ka ng interim release, hindi ka rin pwedeng uwi doon. Doon ka pwedeng dalhin sa bansa na member nila at kukup-kup sa iyo. But you cannot be brought back sa pinanggagalingan mo na bansa like the Philippines. Okay? So, yun ang mangyari. For your comments, just write down below. Don't forget to share and like. And huwag also kalimutan, mga kababayan, mag-subscribe sa aking channel, Broadcaster's Viewpoint. At syempre, i-click ang notification bell para lagi po tayong updated.